Tignan natin yung nasa picture, mga kapatid. Yung picture na nakikita ninyo, cute siya, no? Yung, familiar ba kayo sa hayop na yan? Ang tawag dyan, hedgehog. Bagaman cute, yung nasa picture natin, inihalin tulad dyan yung tinutukoy ng ikalawang Timoteo 3:1 at 2 ng isang Bible scholar. Yung mga taong makasarili. Bakit ganon? Kasi kung papansinin ninyo yung hedgehog, dito sa harapan niya, soft wool, no? Malambot. Pag malamig ang panahon, ang ginagawa ng hedgehog, nagka-curl siya para niyang niyayakap yung kanyang sarili. Kasi mainit yan, yung wool na yan. Sarili lang niya yung pinapainit niya. Wala siyang pakialam kung mapapansin niyo yung likod niya. Tusok-tusok. Wala siyang pakialam kung sino man yung matusok niya. Ang mahalaga, warm siya. Ang mahalaga, komportable siya. Ganyan na ganyan ang sanlibutan ngayon. Pinopromote nila yung tinatawag na self-love. Ano ba yung makasarili, mga kapatid? Ang taong makasarili, nagsasakripisyo naman siya, pero para sa sarili niya. Ang taong makasarili, iniisip lang niya ang sarili niya, ang pangunahing interes niya, yung sarili niya. Ang pinakamahalaga sa kanya, yung sarili niya. Kung may pagkakamali, naghahanap siya ng maituturo na iba. Ayaw niyang sisihin yung sarili niya. Ibang-iba ang encouragement sa atin bilang mga Kristiyano. Gusto nating basahin yung unang teksto natin, unang Korinto 10:24. Sabi dito, patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Kung ang sanlibutan ay pinopromote ang self-love, hinihimok tayo ng Biblia ng tinatawag na self-sacrificing love. Self-sacrificing love. Mapagsakripisyong pag-ibig. Ano ba itong mapagsakripisyong pag-ibig, mga kapatid? Ito ay yung pagsasantabi ng personal na kaalwanan para sa kapakanan ng iba. Ang self-sacrificing love ay pagsasantabi ng karapatan, right, para sa kapakanan ng iba. Ang self-sacrificing love ay pagbibigay ng mga mahahalagang bagay na taglay natin para sa kapakanan ng iba. Iyon ang self-sacrificing love. Paano natin mailalarawan ito, mga kapatid? Dito ba sa inyong kongregasyon, sa Kaligayahan, mahilig po kayong mag-gathering, magkainan? Meron bang gano'n na nangyayari? Minsan-minsan o madalas? Sino po ang madalas manlibre? Baka si Brother Santos o si Brother Ongking ko. So sa isang kainan, mga kapatid, imagine ninyo, nagkakainan ang inyong kongregasyon. Minsan ugali natin na, sige, ikaw na lang muna. Sa pila, di ba, pauunahin natin yung iba kaysa sa atin. That's called love. Pag-ibig yun. Pagmamahal yun. Pero, kailan papasok yung mapagsakripisyong pag-ibig? Sa kabila ng gutom na gutom ka, personal na kaalwanan mo sana yun na mauna sa pila. Pero maski gutom ka, okay lang. Kaya na muna, mga kapatid, bago ako. That's self-sacrificing love. Or, kung ang nalibre si Brother Santos, karapatan sana niya na pwedeng mauna sa pila. Bakit? Kasi siya naman yung nalibre. Pero sa kabila ng siya yun nalibre, gutom na siya, pero nagpauna pa rin siya sa iba. Pinauna niya si Brother Homo. That's self-sacrificing love. No? Simple lang, mga kapatid, na illustration. Pero marirealize natin
yung self-sacrificing love. Sabi nga nila, ang self-sacrificing love, o magsakripisyong pag-ibig ay going the extra mile. Bakit natin kailangang ipakita yan? Kasi meron tayong dalawang tinutularan. Si Jehovah at saka si Jesus. Para masabi natin na self-sacrificing love yung ipinapakita ng isa, may dalawang criteria. Ang unang criteria, o ang unang tanong, ano ba yung halaga na ibinigay? That's number 1. Ang pangalawa na criteria ay bakit ito ibinigay. So tingnan natin yung dalawang example natin. Si Jehovah at saka si Jesus. Yung una si Jehovah. Masasabi ba natin na merong self-sacrificing love ang Diyos na Jehovah? Pakisuyo mga kapatid na buksan o tignan sa inyong mga gadget ang Juan 3:16. Ganito ang sabi. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na manampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pasok ba si Jehovah doon sa criteria na dalawa na ating nabanggit? Ano ba yung halaga ng ibinigay niya? Buhay ng anak niya. Valuable sa kanya. Tanungin ko yung mga magulang na nandito ngayon. Yung anak ninyo. Maski isa lang doon sa anak ninyo. Hilingin na kapalit ng buhay ng iba. Kaya niyong ibigay? Kaya niyo? Kung 2, 3 anak mo, isa lang yung hinihingi. Paano kung nag-iisa lang yung anak mo? Kaya mo? Kahapon lang sa dinaluhan namin na kasal, iyak ng iyak yung nanay, tatay. Kakasal lang yun ang anak niya. Si Jehovah, binigay niya yung kaisa-isang anak. That's self-sacrificing. That's criteria number 1. Criteria number 2. Bakit niya ginawa yun? Para kanino? Hindi naman para sa sarili niya Para sa'yo, para sa akin, para sa atin. Ang totoo, ang Diyos na Jehovah sa pagbibigay na ginawa niya, sa self-sacrificing love na ginawa niya, tinawag siya na maligayang Diyos ng unang Timoteo 1:11. May mapagsakripisyong pag-ibig ba ang Diyos na Jehovah? Oo. Ang ikalawang halimbawa natin ay si Jesus. Tingnan natin. Juan 15:13. Juan 15:13. Diyan na kayo, ganito ang sabi. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbibigay ng sarili niyang buhay. Para kanino? Para sa mga kaibigan niya. Tignan natin yung dalawang criteria ulit. Una, ano ba yung halaga ng ibinigay ni Jesus? Yung sarili niyang buhay. Mahalaga ba yun sa kanya? Very valuable. Madali ba yung ginawa ni Jesus, mga kapatid? Sa Mateo 26:39, mababasa dyan na isinubsob niya yung kanyang sarili. Ano ang ipinapakita nun? Madali ba para kay Jesus yung pagbibigay ng kanyang buhay? Sabi ng isang referensya, kapag matindi ang kalumbayan o lubhang marubdob ang pananalangin, maaaring aktwal na isubsob ng nagsusumamo ang kanyang mukha sa lapag habang siya ay nakadapa kapag sukdulan ang kapighatian. So, hindi madali para kay Jesus yung ginawa niya. Pero, ginawa pa rin niya. That's self-sacrificing. Ano pa? Mababasa natin, mga kapatid, sa Lucas 22:44, na nagpawis si Jesus ng dugo. Posible ba yun?
Nakakita na ba kayo mga kapatid ng nagpawis ng dugo? Posible ba yon? Sabi ng isang doktor na si William Edwards ng The Journal of the American Medical Association or JMAA. Sabi niya, bagaman bihira itong mangyari, ang pagpapawis ng dugo or tinatawag na hematidrosis ay nangyayari sa mga pagkakataong napakatindi ng emosyon. Dahil sa paglabas ng dugo sa mga glandula ng pawis, nagiging sensitibo at mahapdi ang balat. Madali ba para kay Jesus yung ginawa niya? Mahirap. Pero ginawa niya yun. Bakit? Yun yung second criteria natin. Para kanino? Muli, para sa'yo, para sa akin, para sa atin. Yun ang mapagsakripisyong pag-ibig. Ngayon, anong gagawin natin? Kasi yung dalawang example natin, si Jehovah at saka si Jesus, ay napakahusay na halimbawa. Ganito ang encouragement sa atin ng Efeso 5:1 at 2. Efeso 5:1 at 2. Ganito ang sabi. Kaya tularan ninyo ang Diyos bilang minamahal na mga anak at patuloy na magpakita ng pag-ibig. Kung paanong iniibig tayo ng Kristo at ibinigay ang sarili niya para sa atin bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos. Anong encouragement ng kasulatan sa atin? Tutularan natin si Jehovah at si Jesus. Sa papaanong paraan natin sila matutularan? Papaano tayo makakapagpakita ng self-sacrificing love? May tatlong paraan. Una, makakapagpakita tayo ng self-sacrificing love kay Jehovah. Pakisuyo mga kapatid, Mateo 16:24. 16:24. Ganito ang sabi. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat niyang una, itakwil ang kanyang sarili. Ikalawa, buhatin ang kanyang pahirapang tulos. At ikatlo, patuloy akong sundan. Himayin natin yung tekstong ito, mga kapatid. So yung una, itakwil ang sarili. Meron po bang mga Bible study na nandito? Mga inaaralan sa Biblia? Yun, meron. Meron. So may mga Bible study tayo na nandito. Sabi ni Jesus, itakwil nyo daw yung inyong sarili. Sa papaanong paraan ginagawa ito? Tatanggihan daw natin yung makasarili at di sakdal na mga hilig at tanggapin ang payo ng Biblia. Halimbawa, bago ninyo natutunan ang katotohanan, baka meron kayong mga plano, mga ambitions sa buhay. Yung ilang mga estudyante siguro na inaaralan sa Biblia, baka gusto nila na magkaroon ng maaluwang buhay sa sanlibutan ito. Yun ang kadalasan ang gusto ng mga tao sa sanlibutan. Pero nung natutunan mo yung katotohanan sa Biblia, meron ka nang kailangang isakripisyo ngayon. Baka naman kailangan mong baguhin yung tunguhin mo. Di ba? Pagsasakripisyo yun, hindi yun madali. Yung sa atin mga kapatid, baka noon imaginein natin nung bago tayo maging saksi, baka iba yung takbo ng isip natin, iba yung mga tunguhin natin, iba yung gusto nating mangyari. Pero anong ginawa natin nung natutunan natin yung katotohanan? Tinalikuran natin lahat. Pagsasakripisyo yon. Criteria number 1, madaling isakripisyo? Hindi, mahirap yon. Pero, ginawa natin. Bakit natin ginawa? Criteria number 2, para kay Jehovah. Kasi mahal natin si Jehovah. Ang isa pa na pwedeng isakripisyo ng mga bago sa katotohanan, yung circle of friends nila o yung family. Halimbawa, hindi naman saksi yung pamilya mo. Hindi naman saksi yung mga members ng circle mo, ng mga kaibigan mo. Madali ba na magbago ng circle of friends?
Madali ba na iwasan yung mga kapamilya natin hanggat maaari? Kasi may mga celebration sila na ginagawa na hindi naman pwede para sa isang Kristiyano. Hindi madali yun. Pero kailangan mong gawin. Bakit? Kasi mahal mo si Jehovah. Pasok ka ulit sa criteria 1 at 2. Or baka meron tayong mga pag-uugali. Halimbawa, baka bago mo natutunan ang katotohanan, baka matampuhin ka, baka magagalitin, baka mainisin. Hindi ba mga kapatid, mas madaling mainis kaysa magtiis? Di ba? Pero nung natutunan mo yung katotohanan, maski mahirap gawin, ako, titiisin mo yung kapatid mo. Di ba? Bakit? Kasi mahal mo si Jehovah. Sabi doon sa tekstong binasa natin, yun yung una, itakwil ang sarili. Ikalawa, buhatin ang pahirapang tulos. Yung mga Bible study na nandito, si Satanas nakikita niya yung efforts ninyo. Mahirap ang buhay, pero patuloy kayong pahihirapan. Hindi madali. Yan yung pagdadaanan ng isang lingkod ng Diyos na Jehovah. Patuloy din ang panunuya o pagsalansang. Hindi rin madali yan. Pero okay lang. Titiisin mo yan. Bakit? Kasi mahal mo si Jehovah. Magsasakripisyo ka. At yung huli, sabi doon, patuloy akong sundan. Hindi rin madali itong gawin. Diba? Madali sa umpisa. Pero yung pag-sustain, no? Lalong-lalo na sa hirap ng buhay sa sanlibutan ito ngayon, ihirapan tayo. Pero patuloy natin gagawin yun. Bakit? Dahil mahal natin si Jehovah. Nagsasakripisyo tayo para kay Jehovah. Ayun yung una. Yung ikalawa, magsasakripisyo tayo para sa pamilya natin. Tingin ko po dito sa inyong kongregasyon maraming mag-asawa. No? Ano ba yung simulain sa mga mag-asawa? Gusto nating basahin, mga kapatid, yung sinasabi ng Efeso 5:33. Reminder to sa katulad ko rin na merong asawa. No? Sabi dito, gayunman, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae gaya ng sarili niya. At ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Tignan natin itong mga pananagutan natin. Unahin natin yung mga asawang lalaki. Sabi doon sa teksto, mahalin daw natin yung mga asawa natin. No? Mga asawang lalaki. Madali naman yan eh. Diba? Lalong-lalo na kung i-imagine natin yung unang-una tayong nabighani sa mga asawa natin. No? May panahon pa na kinikilig-kilig tayo. Diba? Natutunan natin na mahalin yung mga asawa natin. Okay yun eh. Madaling ipakita yung love. Pero kailan papasok ang mapagsakripisyong pag-ibig? Example na setting sa tahanan. Mga asawang lalaki, di ba nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Marami din siguro may mga pananagutan dito, mga spiritual na pananagutan at kung ano-ano pang mga pananagutan. Galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka. No? Pagod na pagod ka. Ang inaasahan mo, pagdating sa bahay, nakaprepare na yung paborito mong pagkain. No? Lagi namang ginagawa ng asawa mo yun eh. Pero this time, pag uwi mo, sobrang pagod sa labas. Pag uwi mo, ang gulo ng bahay. Wala pang pagkain. Gutom na gutom ka na. Kaya mong magpakita na mapagsakripisyong pag-ibig? Paano papasok yon? May isa-sacrifice ka. Anong isa-sacrifice mo? Yung karapatan mo sanang magalit. Kasi bakit wala pang pagkain? Ngayon, inisip mo yung asawa mo.
Kaya pala. Kasi sobrang busy din nung asawa mo sa bahay. Ang totoo, baka mas pagod siya kaysa sa'yo. Madaling magpakita ng pag-ibig, pero kung nasusubok, yung magsasakripisyo ka na, di ba? Yun yung pwede nating maipakita, yung tinatawag na mapagsakripisyong pag-ibig. Balik rin naman natin yung sitwasyon sa point of view naman ng asawang babae. Sa mag-asawa, kadalasan ang talagang gumagawa ng major decision, yung asawang lalaki. Na-experience nyo na ba, mga kapatid, mga asawang babae, na gumawa ng pasya yung asawa ninyo, tapos hindi kayo sang-ayon? Ang problema, yung pasya niya, yun talaga yung nasunod. Yun naman yung kaayusan eh. Sumablay yung asawa mo. Papaano ka makapagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig? Sabi ko na nga ba sa'yo eh. Hindi ba? Hindi ako sang-ayon. Bakit mo kasi ipinilit yung pasya mo? Pagka hindi ka magagalit, ano yung isinacrifice mo? Again, yung right mo. May karapatan ka naman sana na magalit kasi hindi siya nakinig sa'yo Pero dahil meron kang mapagsakripisyong pag-ibig, for the sake of peace, no? Sasacrifice mo yun. Bakit? Para kanino mo ba yung ginagawa? Para sa asawa mo at para sa pamilya mo. Di ba mga kapatid, napakagandang gawin yon, no? Ang ikatlo ay para sa lahat ng tao. Sa Mateo 9:36, ganito yung mababasa natin at 37. Pagkakita sa napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil sila ay sugatan at napabayaan tulad ng mga tupang walang pastol. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad niya, talagang marami ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Napansin din niyo yung word dyan, mga kapatid, sa 36 na naawa. Sa ibang salin, habag. Ano ba yung habag na ginamit dyan? Yung Gregong salitang habag na ginamit dyan, ito yung sinabi ng isang referensya. Yung habag. It is an emotion which moves a man to the very depths of his being. Yun daw yung habag. At ano yung mararamdaman natin sa ating gawaing pangangaral? Nung napanood natin yung broadcasting sa buwan na ito at nirelease yung bagong brochure, no? Mahalin ang mga tao. Karoon tayo ng bagong perspective kung paano mangaral. Di ba? Effective kaya yun? Sabi nun, pag nangangaral ka, makipagkwentuhan ka lang at mag-abang ka ng opportunity para maipasok mo katotohanan. So, i-improve natin yung quality ng ating pakikipag-usap. Bakit natin to ginagawa? Kasi meron tayong habag. Meron tayong love. No? Para makaramdam ka ng habag, kailangan may pag-ibig ka. Pag nagawa mo yun, talagang magkakaroon ng positibong epekto yun sa iyong pangangaral. Ipinapakita natin, kailangan mag-sacrifice, mga kapatid. Weekend, minsan weekdays, mga pioneers natin, mga publishers natin, ang dami nating isinasacrifice para mangaral sa mga taong hindi natin kilala. Bakit? Nagsasakripisyo tayo kasi mahal natin sila. No? Ang ikalawa na magagawa natin sa ng pagpakita ng sakripisyo sa ibang tao ay sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aliw sa iba, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Tignan natin yung unang Juan 3:16 hanggang 18. Napakagandang teksto ito, mga kapatid. Unang Juan 3:16 hanggang 18. Kung nandyan na kayo, ganito ang sabi. Nauunawaan natin kung ano ang pag-ibig dahil ibinigay ng isang iyon ang buhay niya para sa atin.
at pananagutan nating ibigay ang ano? Ang buhay natin para kanino? Para sa mga kapatid natin. Pero kung ang sino man ay may material na mga bagay na sa libotang ito at nakikita niyang nangangailangan ng kapatid niya pero hindi niya nagpakita ng pag-ibig dito, paano niya masasabing iniibig niya ang Diyos? Mahal na mga anak, umiibig tayo hindi sa salita o sa pamamagitan ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Napansin niyo yung binanggit dun sa 16? Ano daw yung ibibigay mo? Buhay mo. Para kanino? Para sa kapatid mo. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Tignan po ninyo yung katabi nyo. Yeah. Kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa Kanya? Ako, may mga umiiling. Di ba? Yun yung essence nung yung teksto. Ibibigay natin yung buhay natin. Ang totoo, kaya ba? Baka sabihin natin, mahal ko naman yung mga kapatid eh. Mahal ko naman sila eh. Pero yung nire-require sa atin, kaya mong ibigay yung buhay mo. Ang totoo, mga kapatid, ang ganda nung impact nitong tekstong ito sa akin. Kasi may experience kami na nung nakaraang seldom namin, bago pa mag-pandemic sa Mindoro, akala ko meron ako mapagsakripisyong pag-ibig. Akala ko mahal na mahal ko yung mga kapatid. Yun ang akala ko. Paano nasubok? Nangaral kami, sabi nung elder doon sa Mindoro, sabi niya, mangangaral tayo sa susunod na araw, may konting hiking, sabi niya. Kaya mag-prepare tayo. Pagdating ng araw na yon, kinabukasan, prepared ako. Meron akong 1 galong tubig sa bag ko. Ako may pinakamaraming dalang tubig. Sabi ng elder, hiking daw, yung pala mountain climbing, yung pinagawa sa amin. Umakyat kami sa bundok, gumagapang kaming ganun, without any safety. Sobrang pagod. 4 hours naming inakyat bago makarating sa territory sa mga mangyan sa bundok. Hindi ko ma-imagine yung pagod. Sa buong buhay ko, dun lang ako napagod ng ganun. Ang dami kong dalang tubig eh. To cut the story short, bumaba kami, natapos yung pangangaral. Very successful. Pagbaba namin, kalagitnaan pa lang ng pagbaba, wala na, lantang gulay na kami lahat. At naubusan na lahat ng tubig. Maliban sa akin. Yung 500 ml na lalagyan, siguro may 1/3 pa ako doon. Alam ko yun eh, kilala ko sarili ko. Kailangan ko yun kasi kung hindi, baka mahimatay ako. So, may kapatid, may sister, nakasama kami na wala na, talagang lantang gulay na siya. Babagsak na siya, mahimatay na siya. Isip ko yung tubig ko. Ibibigay ko ba o hindi? Pare-pareho kaming pagod. Talagang hindi namin ma-imagine yung pagod namin. Ibibigay ko ba o hindi? Alam niyo mga kapatid, sorry to disappoint you Naging makasarili ako. Hindi ko binigay. Pero natuto ako kasi meron kaming kasama na isang elder din na mas matanda sa akin. Meron pa siyang mas konting tubig kaysa sa akin. Alam niyo ginawa niya without any hesitation, kinuha niya yung lalagyan niya ng tubig, ibinigay doon sa sister. Para akong sinampal, kaliwat, kanan. Kasi hindi ko nagawa. Siya nagawa niya. Alam ko generous ako. Pero that time, hindi ako naging mapagsakripisyo. Yung lesson na yon hanggang ngayon, dala-dala ko. Alam niyo mga kapatid, madaling magbigay kung sobra ang taglay mo. Pero papaano kung yung ibibigay mo, kailangan na kailangan mo rin. Diyan tayo magkakasubukan. Sabi sa malaking kapighatian, isa-sacrifice natin ang buhay natin para sa ating mga kapatid. Kaya mo ba talaga? Magandang pag-isipan yan. Balikan natin yung kabuuan ng ating pahayag. Ang mundo, ang sanlibutan, prinopromote nila yung self-love. Pero ang Biblia, ina-encourage tayo na tinatawag na self-sacrificing love. Bakit natin yun ginagawa?
Kasi tinutularan natin si Jehovah at saka si Jesus. Para kanino natin yon ginagawa? Para kay Jehovah, para sa pamilya natin, at para sa iba. Balikan lang natin yung hedgehog, pasuyo. Yung hedgehog. Yung hedgehog, mga kapatid, yan. During winter, binabalot na niya yung sarili niya. Sarili lang niya kasi yung iniisip niya eh. No? Pero alam niyo ba na merong namamatay na hedgehog? It's because of overheating. Sinolo niya eh. Nag-overheat siya. Mamamatay na siya. Pero meron tayong magandang lesson na matututunan sa hedgehog. May tinatawag na hedgehog dilemma. Ano yon? Yayakapin ko yung sarili ko, pero kailangan ko pa rin ng body heat ng iba. So yung mga hedgehog, kailangan nilang magkumpulan. Kasi kung hindi, talagang ang taas ng chance na mamamatay sila. So, ang dilemma nila, okay lang ba na magkatusukan kami para sa body heat ng iba na kailangan din namin? O hihiwalay na lang ako kasi ayokong matusok? Pero yung hedgehog, ang ginagawa nila, okay lang na magkatusukan as long as makasurvive. Ang totoo, mga kapatid, sa atin din, sa Kongregasyon ng Kaligayahan, hindi tayo sakdal. Nagkakatusukan tayo. Diba? Natutusok tayo, yun yung totoo. Ang tanong, dahil ba sa natusok ka, lalayo ka na lang? At katulad ng hedgehog, mamamatay sa overheating at sa winter? Or, okay lang na, kapatid ko yan eh. Okay lang na matusok ako. Yun yung tinatawag na self-sacrificing love. Napakaganda nung teksto na huli na babasahin natin. Sabi dito, ang taong bukas palad ay sasagana at nagpapaginhawa sa iba. Ang nagpapaginhawa sa iba ay magiginhawaan din. Oo, mga kapatid, hindi madaling magpakita ng self-sacrificing love. Kaya nga may word na sacrifice eh. Pero sulit ba ito? Sulit. Alam ko, nagpapakita na kayo ng self-sacrificing love. Pero ang tanong, handa ka na ba na i-level up ang iyong pagpapakita ng self-sacrificing love?